Ang title po ay Torn Between Two Lovers. Punit o napunit sa dalawang mangingibig. Hallelujah. Lahat ng nilikha ng Diyos, whether we like it or not, dalawa lamang po ang pagpipilian. Amen po ba? Lahat ng bagay na pagpipilian ay nahahati lamang po sa dalawa. Langit at lupa, parehong may tubig yun, ano? Sa langit may tubig din, sa lupa meron din. Lalaki at babae, dalawa lang po yan. Walang third sex. Maging sa tao man o sa hayop, dalawa lang po. Diyos o kayamanan, ano pang dalawa? Langit o impyerno, maniwala o hindi, dalawa lang po yan. Sabi po sa unang Tesalonica 5:23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. I declare in the name of Jesus that the Holy Spirit will touch your heart and give you rhema to the word that you are going to receive in the mighty name of Jesus. Do you receive it? Amen. So sabi niya rito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. Hindi lamang ng ating espiritu, hindi lamang ng ating kaluluwa, hindi lamang ng ating katawan, kundi buong katauhan natin. Yung tatlo, katawan, kaluluwa at espiritu, ay dapat po na mapanatili na walang kapintasan. Tatlo ang bumubuo sa ating katauhan. Ang espiritu, na nagbibigay hininga sa atin, kaya tayo may buhay. Ito po ay mula sa Diyos. Without the Spirit, we have no life. Amen? Yung katawan, siya po ang pinaglagyan ng espiritu upang mabuhay dito sa lupa. Ang katawan ang naging sisidlan ng katawan at kaluluwa. At ang kaluluwa naman ay inilagay sa katawan upang magkaroon ng isip, ng pakiramdam at damdamin. Amen po ba? Sa tatlong katauhan, ang kaluluwa po ang namimili. Ilan po ang pipiliin ng kaluluwa? Katawan o espiritu? Dalawa lang po ang pipiliin ng kaluluwa. Na pakikinggan niya yung katawan o yung espiritu. Okay? Lahat ng pwede niyang piliin ay mahalaga. Kapag pinili niya ang katawan, of course, makakaramdam siya ng enjoyment. Kapag pinili niya naman ang espiritu, may enjoy naman niya mga bagay na espiritual. Hello? Both are important. Mahirap din na mawala tayong katawan. Amen po ba? Kaya sabi, torn between two lovers talaga eh. Sabi nung awitin, torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. I couldn't really blame you if you turned and walked away, but with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Feeling like a fool. Both of you is breaking all the rules. Kasi mga kapatid, hindi pwedeng dalawa ang pwede mong piliin. At the end of the day, you will only choose one.
gustuhin mo mang sumunod sa rule. Mga kapatid, ang hirap po mamili talaga. Torn between two lovers. Kaya sabi ni Pablo, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Sabi nung awitin, nangihinayang. Ang sabi na salita ng Diyos, you cannot serve two masters. It's either you serve the one and despise the other. Mahirap po. Kasi nga, parehong mahalaga, pareho kami mapapala. Yung kaluluwa may mapapala sa physical, mag-i-enjoy po siya doon eh. Okay? Sa spiritual, may mapapala rin po siya doon. He will become righteous. Amen po ba? Now, let us differentiate para hindi po tayo mamili. Kasi tayo pagka namimili, hindi ba pinag-iisipan po yon? Sino rito ang namimili na hindi pa pinag-iisipan ang pinipili? Pagka may gusto kang piliin, pinag-iisipan mong mabuti yan. Para at the end of the day, you will not regret kung ano ang pinili mo. Amen po ba? So, nahihirapan tayong mamili talaga, yun ang totoo. Ang tanong, do you have a choice? No. Wala naman po talaga tayong choice eh. Bakit? Kasi darating at darating ang oras na mamimili ka na talaga. No? Maski na anong bagay yan, may darating na panahon at oras na kailangan mo na talagang mamili. Hindi ka pwedeng mamangka ng mamangka sa dalawang ilog. Darating at darating ang oras at panahon na kailangan mo nang mamili. Pag-aralan natin kung anong dapat nating piliin. Amen po ba? So, tingnan natin sa physical. Sabihin natin physical. O laman. Okay? Pag-aralan natin. Number 1, mahal sa buhay. Sino rito may mga mahal sa buhay? Alright. Yung mga mahal sa buhay, tanungin ko po kayo. Ang sarap po ng may minamahal sa buhay. Mahal sa buhay, may kayamanan, may kalakasan, may itsura, may kapangyarihan. Lahat ng yan sa laman, ang sarap eh. Tama po ba? Kaso, doon sa 5 na yan, may common denominator sila. Ano yung sa tingin ninyong common denominator nila? Ano sa tingin ninyo? Sa 5 yan, anong common denominator nila? Ano? Sa physical. Lahat may katapusan. Sino rito ang nanatiling nariyan pa ang kanyang mahal sa buhay? For example, ako, grabe po ang pagmamahal ko sa aking ama at ina. Maging sa aking ate. Okay? Maging sa aking pinsan. Maging sa aking best friend na si Alan Kian noon. Pero, sila po ay mga patay na sa mga oras na ito. Ang kayamanan, maraming salapig dumaan sa kamay ko. Pero ngayon, ayaw ng daanan. Ang kalakasan, nakakaramdam na po talaga ako ng panghihina ngayon. Pagka umedad ka pala ng 50, tama ba tatay? Pag umedad ka na ng 50, may mararamdaman mo talaga yung lakas mo, nagdi-deteriorate na siya. Whether you like it or not. Yung ginagawa mo dati, hindi mo na kayang gawin. Yung itsura, ay nako, nakita ko yung itsura ko, yung buhok ko talaga naman. Shaggy na lang. Shaggy na lang, siya gilid na lang ang buhok. Yung bunbunan, ako, sabi ko, nagpapagupit ako kahapon, sabi ko, nako po, para na akong bishop.
May pula rito. And yung skin ko, nakikita ko, dami ko ng mga warts, dami ng... nung unang nakita ko ng misis ko, tumutulo pa laway eh. Ngayon, wala na eh. Okay? Yung kapangyarihan, ako, ang sarap ng maraming pera nung araw. Pagka marami kang pera, ang daling, mag-utos. No? Lahat talagang sumusunod. But the common denominator of all these things, everything is temporal. Lahat ng bagay sa pisikal, temporal. Everything. Ilang sasakyan ang binili naming brand new. Pero sa panahong ito, luma na siya. Ilang cellphone ang binigay sa akin ng misis ko na binili namin? Na mamahal, worth 80,000, 60,000. Wala rin. And then, binili ako ng anak ko, worth, magkano to, 17? Hindi ko na maalala eh. Yung cellphone ko na Samsung, mahal-mahal no, nasa 80 yata, bili namin doon. Nasira. Tapos nung nagka-cellphone ako ng ganito, mura lang. Pareho lang din. At siya'y lumuluma na rin. Lahat ng bagay sa pisikal o sa laman. Mag-isip po tayo ha, kasi namimili po tayo. Sabi po sa Kawikaan 27:24, hindi mamamalagi ang yaman, ganun din ang mga nasa kapangyarihan. Sabi sa Kawikaan 23:5, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Hello? So, everything will pass away. Kung titingnan po natin, si Solomon, grabe po, no? Napakayaman po ni Solomon eh. Pero where is Solomon now? Where are the buildings na itinayo niya? Wala na eh. Lahat naglalaho. Grabe. Hello? Hindi ko po sinisiraan yung laman, ha? I am asking you, and you are just answering me. Tinatanong ko kayo, sinasagot nyo naman ako. Bakit? Kasi pare-pareho po natin siyang nararanasan. Amen. Pare-pareho nating nakikita. Pare-pareho nating one way or another na experience ang mga bagay na nagkaroon na nawala. Hindi natin kayang i-deny yung katotohanan. Amen po ba? Now, sa Espiritu naman, bakit? Ano-ano naman ang meron sa Espiritu? Okay. Yung mga mahal sa buhay, yung kayamanan, yung ating kalakasan pagka sa spiritual, ano naman ang common denominator ng meron sa spiritual? Hello? Anong meron? Walang hanggan. Yung mga mahal natin sa buhay, sabi po doon, papapasukin sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, nalulungkot ako eh. Yung mga nanay, kung buhay pa mga nanay at tatay ninyo, you have to push them dito sa bagay na ito. Yung kayamanan, sabi niya, pinagkalooban ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit. Yung kalakasan, yung pangit at mahina ng ilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. Hello? Ano sa tingin ninyo, pipiliin ninyo? Ang tanong, Pastor, di ba sabi niyo kanina sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23,
Naway masumpungan ng Diyos na walang kapintasan ang buo nating katauhan. Ang espiritu, ang kaluluwa at katawan. Why is it na ang Diyos is against the flesh? Bakit nilagay pa ng Diyos ang katawan sa atin kung ayaw niya lang din naman sa katawan? Hello? Ayaw ba talaga ng Diyos? Tingnan natin ang sinasabi sa unang Korinto 3:16. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Yung flesh ay tinawag na templo ng Diyos. Sisidlan ng kaluluwa at katawan. Bakit ganon? Amen? Bakit nilagay? Okay? Upang gawing templo, ngunit dahil sa kasalanan, ang katawan ay nagkaroon ng ibang ninasa. So, when God created man, perfect po siya. Perfect na perfect. May katawan, kaluluwa at espiritu. Perfecto po nung ginawa ng Diyos. Kanya lamang, nung wala pang kasalanan, ang katawan ay talagang sisidlan. Malinis na sisidlan. Para maging legal siya dito sa sangkalupaan. Pero nagsimula ang kasalanan, nung nagsimula na ang kasalanan, mga kapatid, ano pong nangyari kay Eva at Adan? Doon nila nalaman na sila ay hubot-hubad. The desire came in, the evil desire came in when sin started. Ngayon ang tanong sa inyo, kailan nagsimula ang kasalanan? Hello? Kailan nagsimula ang kasalanan? Kailan nagsimula? Biglang nabago no? Biglang nabago ang isipan nila. Nung sila'y nagkasala, doon nila nakita na sila'y hubot-hubad. Dito na po nagbago ang mentalidad ng tao. Dito na sumama yung sisidlan, yung laman na naging marumi. Okay? Nagsimula po ang kasalanan noong si Eva ay nakinig sa iba. Ulitin ko ha. Nagsimula ang kasalanan noong si Eva ay nakinig sa iba. That is why discipleship is very, very important. Ang pagdidisipulo ay napakahalaga. Kaya yan naman po ang kabilin-bilinan ng Panginoong Hesukristo na gawin po natin. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all my commandments. Bakit po? Kasi renewing of mind will start by hearing. Kaya sabi niya, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kanya lamang po, dahil sa nabuksan na at nagkaroon na ng evil desires ang sangkatauhan, tapos ang pakikinggan mo pa ay hindi salita ng Diyos, what will happen? Diyan na po masisira yung sisidlan.
Nauunawaan po ba natin, mga kapatid? Para maintindihan natin, bakit ba ako torn between two lovers? Bakit? Bakit ba ako litong-lito? Bakit ako nag-i-struggle? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto kong sumunod pero hindi ako makasunod-sunod. Because there is war between the desires of the flesh and the desires of the Spirit. Hallelujah. Nung ang Diyos lang ang pinakikinggan nila, wala namang problema eh. Nagsimula ang problema nung nakinig si Eva. Sabi ng demonyo, anong sabi ng Diyos sa inyo? Ay pag kinain daw namin ito, mamamatay daw kami. Sabi ng demonyo, ay hindi naman. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sabi ni Eva, talaga? Kumain. At pagkakain niya, hindi naman ako namatay di ba? Tama tayo? Nung ginawa natin ito, wala naman nangyari Okay naman Sinungaling pala itong Diyos na ito. Ang bunga ng kasalanan ay hindi po agad-agad makikita sa umpisa. Padadamahin ka muna niyan. Pasasarapin ng pakiramdam mo sa physical. Maging ang iyong kaluluwa nag-enjoy po dyan. Hallelujah. That is why we encourage everyone about discipleship. Kapag hindi mo dinisipulo yung katabi mo o yung naka-assign na disciple sa'yo, kapag ang nagdisipulo dyan ay walang pananampalataya sa Panginoon, ano sa tingin ninyong magaganap? Kaya sabi po sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay mangangaligtas. Nakakalungkot po. Kaya sabi po ng Jeremiah chapter 6 verse 16, sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada, ang dating daan. Hindi po yung verse na ito para sa kanila lang po yun. Para po sa lahat ng mananampalataya po yan. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Hello? Ito naman po kasi yung original na ginawa ng Diyos. Isang daan lang, one way lang po ang ginawa ng Diyos. Kaya nung namatay si Jesus, tinagurian si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya po yung daan na dapat na tinatahak natin. Nag-iisa lang po yun, wala na pong iba. Na kapag kayo ng dinaanan mo, magkakaroon ka daw ng kapayapaan. Si Jesus po yun. Because when you receive Jesus, Jesus will going to give you a comforter, which is the Holy Spirit. The Holy Spirit will going to teach you how to live with the flesh, having an evil desires. Ang hirap po nun. Araw-araw kasama mo, minu-minuto kasama mo po yung evil desires. Kapag wala kang Holy Spirit, it's very, very hard to succeed. To become victorious. That is why Jesus died on the cross. Ganun kamahal
Kaya nga kamangha-mangha ang iyong ginawa. Hallelujah. Anong sabi sa dulo? Anong sabi sa dulo? Pakibasa. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Totoo, hindi. Imulat ninyo yung mga mata, sabi niya Ha? Tumayo kayo sa panukalang daan at magmasid. You observe. You observe. Tingnan niyo po. Si Jesus one way. Ilan ang dumadaan? Ayun yung apo ko, si Briel. There's Briel, walking with Jesus. Nagwo-worship yan. Nung nagkasakit, kausap ko siya sa cellphone, I'll pray for you. Nakapikit siya. Do you believe that you are healed? Amen, sabi niya. Okay na, bukasan, wala na siyang sakit. Ayun si Briel, Ang dami. Lumalakad. Ito ang pinipili nating lahat. Bakit? Ang sarap sa flesh. Ang sarap sa flesh. Hello? Nako. Ang sarap. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya na, kundi ang mga taong lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ano ang kalooban ng amang nasa langit? Ang sundin ng kanyang bugtong na anak. Sabi ng John chapter 6. Next, ano sabi niya? Sa araw ng pag-uhukom, marami magsasabi sa Panginoon, hindi mo pa kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayo sa mga demonyo? Gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. On the last days, papakinggan na lang natin ang gusto nating pakinggan. Susundin na lang natin ang gusto nating sundin. Allergic tayo sa Word of God. Ayoko niyan. Corny yan Why? Because the flesh, the desires of the flesh is so evil. And we are all guilty of that. Kung titingnan po natin, titimbangin mo, alam mo ng temporal. Alam mo na ang Espiritu magbibigay ng eternal. Pero yung desire, kayang-kaya mo ipagpalit. Kayang-kaya mong ipagpalit sa halagang 250 si Jesus. Kayang-kaya mo ipagpalit sa halagang lapad na gin. Ayaw natin pakinggan. Alam mo, sabi niya, sa Hebreo ba yun? Huwag ka na magpatumpik-tumpik habang masusumpungan mo pa siya. Habang masusumpungan mo pa ang Panginoon. Choose spiritual. Ibig bang sabihin, pagka sinunod mo yung spiritual, yung physical mo, ihiwalay na yung... Kasama po yun Ang inaayawan ng Diyos yung desire. Yung paghahangad. Yung blessing, matagal ko nang iniyandayan para sa iyo. Hello? Huwag mong habulin yung blessing. Habulin mo ako at yung blessing ibibigay ko. Yung desire ang kailangan nating baguhin, mga kapatid. Kaya nga sabi ng
ang Psalm 37:4, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hallelujah. Nakakalungkot. Nung araw, kapag ka nangatwiran ako pag may pinili ako na makalaman, mga katwiran pa ako niyan. Ang sarap ng katwiran ko. At lahat naman na nakikinig, sang-ayon na sang-ayon. Hindi nila alam, kakasang-ayon nila. Pare-pareho kami masusunog sa impyerno. My people are destroyed for lack of knowledge. Ito, we tried to warn you, but you said, don't judge me. Yan tayo Huwag niyo kami husgahan, hindi niyo alam kung anong merong nasa issues namin. Alam mo na nga kung ano ang kainat ng lalaman at ng espiritu. We tried to warn you, but you said, don't judge me. Sabi ni Lazarus, sabi nung mayaman, Amang Abraham, baka pwedeng buhayin mo si Lazarus at bigyan ng babala ang aking mga kapatid. Sabi ni Amang Abraham, sapat na ang mga nangangaral ng salita ng Diyos para marinig nila. Hello? Hallelujah. Sabi ng unang 1:16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinauhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa makatuwid, hindi nagkamali ang Diyos sa paglalagay ng espiritu at kaluluwa sa katawan. Ang masama ay yung pagnanasa sa laman. Hello? Ganda na sinabi ni Miles Monroe. Ang lalaki daw, perpekto na ginawa ng Diyos. Walang entrance, walang point of entrance. Kaya hindi pwedeng gawing entrance ito. Exit to Did you get my point? Hello? Ang katawan, mga kapatid, will be glorified. Amen. Hello? Ang katawan will be glorified. Kaya naway masumpungan ng Diyos ng walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang katawan, kaluluwa at espiritu. Sabi ng 1 Corinthians 15:42, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Glorified body. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Kalooban ng Diyos na lumakad tayo sa mundong ito ng may patnubay ng banal na espiritu. Ito na po yung sinasabi natin. Alam ng Diyos na bahid po tayo ng kasalanan. So the desire is already present in us. The evil desires are all present in us. Every one of us, human being. Huwag mo sabihin sa akin, pastor ka. Kapag ka merong naghubad sa harapan mo, napakaganda. Because it is very natural that you will desire. But you can only fight yang ganyang panunukso ng dyablo if the Holy Spirit is present in you.
Ay, nako. Sabi po, mga dapat iwasan sa laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Ano pong ibig sabihin nun? Pag ikaw ay nakikiapid, ikaw ay mahalay, ikaw ay malaswa, irresponsable ka at wala kang pagpipigil sa sarili. Bakit ka nakikiapid? Because you just satisfy the desire of your flesh. I don't care kung sino ang masira. Miski may asawa ka, sige lang because merong babaeng lumalandi eh. May lalaking pumatol ka. Bakit? Sarili mo lang inisip mo. Hindi mo inisip na masisira pamilya mo. Hindi mo inisip na masisira ka sa ibang tao. Kaya kung meron ka nito, irresponsable ka. Hello? Number 2, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Anong ibig sabihin yan? Ito ay nagsasaad ng maling pananampalataya. Dahil kung may pananampalataya ka at totoo sa Diyos, hindi ka kikilos ng mga bagay na yan. Kaya ka kumikilos ng mga bagay na yan, mali ang pananampalataya mo. Hello? Alam naman natin, ibig sabihin ng mga yan, ha? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang po yan sa rebulto. Maging sa kayamanan, maging sa relasyon. Pero ang ibig sabihin pala niyan, nagsasaad na mali ang pananampalataya mo. Tingnan niyo po, tama po ba sabi ng Mateo 7, na napakakipot ng daan papunta sa langit? Parang isang kamelyo na papasok sa butas ng karayom. Samba tayo ng samba, pero pagka ganito ang mga ginagawa mo, mali pa rin ang pananampalataya mo. At kapag mali ang pananampalataya, we can never please God. Hallelujah. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan, sabi po sa Biblia, hindi magmamana sa kaharian ng langit. Hallelujah. So you can rebuke yourself every time meron kang ginagawang mga bagay na ganito. You can rebuke and check yourself. Oh, teka muna. Mali na ito. Ibig sabihin, mali ang sinasampalatayanan ko. I need to correct. We are all guilty. Hindi ko po sinasabi na ikaw o kayo o lahat po tayo ay guilty. Because we are all human being. The evil desire is always there on us. 24/7. Kapag hindi mo binantayan, mabuti yan. Kaya sabi niya, meditate my word day and night. Because only the word of God can give us wisdom. That is why God has given the Holy Spirit, and the Holy Spirit has given us the gift of discernment. Madi-discern mo, teka muna. Nandito ako sa number 2. Mali ang pananampalataya ko. Balik doon sa tamang daan. Balik sa dating daan. Sa born again, one way. Amen? Huwag natin, ay nako, magja-justify pa tayo, andun na tayo. Huwag ka na mag-justify, mali. Balik ka sa dating daan. Para hindi kayo malito, dating kalsada. Hallelujah.
Pangontra sa nasa ng laman, pakibasa nyo nga, pangontra. Hindi, basahin nyo yung pangontra, baka baliwalain nyo eh. O sige, basahin nyo, sabay-sabay. Ge. Ayan, sino rito ang tumanggap na sa Panginoon? So there is a result. When we receive Jesus as our Lord and Savior, there is a result. Okay? Nangako ang Panginoon na ibibigay niya ang banal na Espiritu sa atin. Sino narito ang pinapatnubayan ng banal na Espiritu? Ano ang kaloob ng banal na Espiritu sa atin? Number 1, love. You can check. Now, you have an unconditional love. Tingnan mo, igala mo nga yung mata mo. Lahat ba yan? Mahal mo? O may pili ka lang? Unconditional na yun. Hello? Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan. These are the fruit of the Spirit. Anong ibig sabihin yan? Not the ability to wait, but how we act while we waiting. Hello? Sino rito may kagalakan? Miski na nahihirapan. Sino rito may kapayapaan? Miski na mahirap. Sino rito may katyagaan? Miski sa tingin niya wala ng pag-asa. If the Holy Spirit is within you, not the ability to wait, but how we act while we are waiting. Grabe, no? Ang naidudulot ng banal na Espiritu, nandoon ang pagtsatsaga. Hallelujah. Kaya kung meron po tayong mga ipinapanalangin, lalo na ang mga mahal ninyo sa buhay, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Sabi ng salita ng Diyos, walang batas laban sa mga ito. Hallelujah. Sino dito ang may natututunan? God is not against the flesh, but He is against the desires. Kasi siya mismo kamangha, mangha, ang iyong ginawa. Ikaw ang lumikha ng langit. Amen? Siya nagbigay nito Yung desires, kailangan lang natin labanan. Paano natin malalabanan? Galatians 5:16. Ano sabi? Pakibasa. Sabay-sabay. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu Amen. Hindi masama ang laman kung ito ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Bahay o templo siya na dapat ding ingatan hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hello? Roma 12:1 hanggang 2. Kaya pala itong sinabi, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ano daw pong dapat gawin? Na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Sabi sa wikang English, offer your body as a living sacrifice. Kaya sabi ni Pablo, sinusupil ko. We are fighting against the evil desires. And we can only do that through the help
of the Holy Spirit. Paulit-ulit ha. Amen? Sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. God is telling us today to choose life. Amen. Choose life. Let us choose permanent thing. Hindi yung temporal. Yung temporal, kailangan din natin yan kasi andito pa tayo sa lupa eh. Okay? But we have to fight the evil desires. Huwag naman too much. Hello? Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ano daw dapat gawin? Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo ang iyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay makakatulong. Not everything is, sabi niya, everything is permissible, but not everything is beneficial. Ayaw mo ng stress? Sino rito may gusto ng stress? Kaya ka nai-stress because there is a struggle. No? Kaya ka nai-stress kasi nai-struggle ka. You can never serve two masters. You either despise the one and serve the other. Tingnan nyo, yung mga wala na sa simbahan, wala na silang stress. Kasi may pinili na sila eh. But look at their life. Tingnan nyo yung buhay. Masaya lang sila because nagagawa na nila lahat ng gusto ng laman. Hello? Malaya, ay, pwede ka na magpatato hanggang sa talukap ng mata mo. Pwede mo nang magyosi. Pwede ka nang di ba, uso ngayon, mga lakagan, may vape. Sarap! Sarap talaga! Pwede ka lang uminom. Malaya ka na kasi pinili mo yun eh. Wala kang struggle. Nako. Sasabihin ko sa inyo, pagka namili kayo sa dalawa, mawawala ka ng struggle, maniwala ka sa akin. Ang saya. Ang saya-saya. Sobrang saya. Yung mga pumili naman ng espiritual, akala mo nalugi sa tinapa. Kasi nga, pinipilit natin na ilagay sa ayos ang buhay natin. We are choosing to love rather than hate. We are choosing to submit rather than to rebel. We are choosing to do good things rather than bad things. Pinagtatawanan tayo ng mga tao. Mga tanga, kawawa. Tingnan mo sila, mukhang tanga. Mukhang tanga. Sabi ni Pastor August, sa simula, mukhang talo. Pero sa huli, panalo. Hello? Mukha lang tayong talo, mga kapatid. But the truth is, we have victory.
Hello? Choose now this day whom you serve. Sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Sa bahay namin, kanya-kanya eh. I cannot push my son, my daughter to do things. Para rin akong Diyos na inilalatag. Pero sinasabi ko sa kanila lagi yung pilihin ng buhay. Because God has given us free will. Free will to choose. Sa ngayon, you can control your children because they are still young. Pag dumating na, sa 18 yan, and they will start to browse the life here, darating ang panahon, they will choose on their own. But disciple them habang sila po ay bata. Hello? Disciple them. Teach them. Do not just give them the gadgets. Do not just give them material things. We know that everything is just temporal. Do not just bring them to the best school. Give them the best. Give them spiritual. Natutuwa ako kay Brian. Lumalaking nasasanay sa simbahan. Nasasanay. Tandaan po natin. Tandaan po natin. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. I am blessed. This is the only happiness I have in my heart. Salamat, Lord. Buong family ko nandito. Buong family ko nandito. At least, the culture of spiritual things is very important. If only worldliness is what the children are absorbing today, matakot po kayo. You know what will be the result. Maalam natin naman yan. Hindi naman tayo tanga. Tumayo ka kasi, observe. Amen? Natutuwa. Si Nicole, miski gaganyan-ganyan. At least the culture of heaven, she is absorbing. You will suffer today. Okay lang yan, anak. Because I know the truth. That she will be glorified. And she will enjoy glorified body later on. And she will enjoy eternal life later on. Yung anak ko, binubuhat ko po yan. Mabigat. Yung wheelchair niya, ang bigat. Ang bigat eh. Mabigat na po siya. But we do not care. Umulan, umara, I don't care. Because my perception, my target to my children is to absorb the culture of heaven. And they will benefit on it. Mawala man po ako po ay sigurado. Huwag ka lang mag-aasawa ng iba, ha? Baka iba ang kultura na ipakita sa mga anak ko. Amen? Hello? Relax lang po tayo. Pag naayos po itong simbahan natin, yung mga programa po natin, iaayos din po natin. Dahil ang pagtutuunan natin ng pansin later on is discipleship. We do not let
The enemy roaring around our children. Tinuturuan lang kung ano-ano. Nood ng nood, di natin alam kung anong na-absorb. Ganon din po tayo. There will be a lot of training next year. Makinig tayo ng makinig. Salita ng Diyos. Eternal po yun. Pupuntahan natin. Benefits po yun. Amen? Pricks. Huwag ka nang bumalik, ha? Nakasakay ka pa naman sa kabayo, bumalik ka pa. Amen? Sino rito ang itinakda na ang kanyang buhay sa Panginoon? Hallelujah. Mahirap. Everyday struggle po yan. Struggle. But make choice. Mawawala struggle nyo. Mawawala. Maniwala po kayo. Mawawala yan. It's either good or bad ang piliin nyo. Basta mamili ka lang ng isa, wala struggle mo. Ang problema lang, pag pinili mo ang bad, may katapusan. Pag pinili mo yung good, eternal. So, nasa inyong mga kamay yan. Tandaan po natin, we do not know when the second coming of the Lord will come. We do not know when, where are we going to die. Sino rito nakakaalam, bukas buhay pa? Wala nakakaalam. Pag tulog nga natin, sabi nga, para tayong patay. Pag hindi na tayo gumising doon, at mali ang pinili mo, hindi sa tinatakot ko kayo, pero matakot tayo. Amen?